Kaya hindi ka natatakot, ikaw na mananampalataya. Pinaniniwalaan mo na anuman ang luluubin ng Allah ay siyang magaganap at anuman ang hindi niya luluubin, hindi magaganap. O Panginoon, ngunit ang kanang kinakain ay haram, ang kanang iniinom haram, ang kanang kasuotan haram. Paano tatanggapin ang kanang mga doa? Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University. Mga ka-youthie, welcome back! Tuloy na naman po kayo dito sa ating regular show. At para sa ating mga baguhan, ang ating pong ginagawa rito, tayo po ay nanonood ng mga religious videos, preaching, sermons, ayan, mula sa iba't ibang mga sekta, iba't ibang mga denominasyon. And for this episode, ang atin pong papakinggan ay isang preaching. So ang speaker na ating i-feature ngayon ay si, I think Imam, no? Imam Salem Gimba, ayan. So si Imam Gimba po ay nagpipreach in Tagalog at ang topic nga po or ang paksa ng ating bibigyan po ng reaction ay patungkol nga po sa mga dumarating na lindol, sa mga kalamidad, sa mga sakuna. Anong sinasabi ng Quran at ano ang kumbaga correlation nito sa espiritualidad ng mga Muslim, mga ka-U3. Sa akin pong background sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel, member ng isang international public speaking organization at representante ng Pilipinas 2 beses sa isang konferensya na inorganisa ng Harvard University sa Amerika. Mga ka-youthie, I think it's obvious, hindi po ako Muslim. Isa lamang po akong hamak na video reactor. Although lumaki po ako sa Mindanao, I would say na first half ng aking buhay talaga pong sa Mindanao talaga ako lumaki, doon ako sinilang. So I'm excited sa magiging preaching ni Brother Salem. Sabayin niyo po ako. Let's go. Al-muttaqun. Amma ba'd. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ng lahat ng nilalang ay sadyang para lamang sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na siya pong lumikha at Panginoon ng lahat ng nilikha. Lagi-lagi ay ating pinupuri ang Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo po na kamusliman ay sapagkat walang kasing swerte ang bawat Muslim. Nilikha tayo ng Allah na pumipintig sa ating mga dibdib. Ang pananampalataya sa la ilaha illallah, pananampalataya na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah. Sino man ang kanyang patnubayan sa matuwid, walang makakapagpaligaw, at ganoon din po sino man ang kanyang hayaan sa pagkaligaw ay walang makakapagkabay sa matuwid na landas. Mga kapatid, sa pananampalataya, abalang-abala ngayon at takot na takot ang buong Metro Manila sa balita na lindol. Kung tawagin nila, Marikina Fault Line. Big one. Takot na takot ang mga taga-Maynila kasama ng mga Muslim tungkol sa darating daw na lindol. Ano po ang paninindigan dito ng Islam? At ano ang mga paghahanda kung mayroon man na dapat gawin ng Muslim? Ang mga Muslim ay hindi naniniwala na mahuhulaan mo yung darating. Sapagkat ang nakakaalam lang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Siya lang ang nakakaalam ano ang darating, either kalamidad, bagyo, typhoon o lindol. Ngunit mga kapatid, sa pananampalataya sa panahon natin ngayon na teknolohiya, halimbawa bagyo, sinabi ng TV, dyaryo, radyo na darating ang bagyo. Ikaw na Muslim, idudugtong mo ang kung luluubin ng Allah. Idudugtong mo parati para hindi ka makagawa ng syirk na tiniyak mo darating ang bagyo na ang tanging nakakaalam ay ang Allah. Ganoon din sa lindol na darating, sasabihin mo kung luluubin ng Allah. Ngayon, halimbawa luluubin ng Allah, ikaw ba na Muslim dapat matakot? At ano
Ano ang dapat na paghahanda ng Muslim na dapat gawin? Bakit ka matatakot? Bakit ka takot mamatay? Ang isang mananampalataya na ang kanyang puso ay punong-puno ng takot sa Allah, hindi siya natatakot mamatay kailanman. Opo. Ang mga kufar na walang pananampalataya sa kaisahan ng Allah, tumatakbo sila palayo sa kamatayan, ngunit ang mga mananampalataya sa kaisahan ng Allah, hinahanap nila ang kamatayan. Hindi natatakot. Mga kapatid sa pananampalataya, bago natin talakayin ang mga hakbang na dapat gawin ng Muslim, anumang kalamidad ang darating, tandaan natin na ikaw na mananampalataya, manalig ka, maniwala ka na nilikha ng Allah ang lahat, anumang mga kaganapan, lahat at lahat ng magaganap ay ayon lamang sa kalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi ka natatakot, ikaw na mananampalataya, pinaniniwalaan mo na anuman ang luluubin ng Allah ay siyang magaganap at anuman ang hindi niya luluubin, hindi magaganap. Kaya tandaan mo yan. Manampalataya ka na ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang, siya lamang mag-isa ang nagbibigay ng buhay at siya lamang mag-isa ang bumabawi ng buhay. Kaya hindi mo dapat katakutan ng lindol. Hanggat hindi binabawi ng Allah ang buhay mo, hindi ka mamamatay kahit mahulugan ka pa ng building. Ilan ang mga nakita natin sa news? Gumuho yung building, hinukay, may bata sa ilalim, hindi namatay. Nakita mo? Pag hindi niloob ng Allah, manampalataya ka na ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya lamang ang nagbibigay ng karamdaman ng katawan at siya lamang ang nagbibigay ng gamot ng anumang karamdaman. Manampalataya ka na walang sinuman na makakapagpigil sa anumang ipagkakaloob ng Allah at walang sinuman na makakapagpaloob anuman ang pigili ng Allah. So kapag matatag ang pananampalataya mo dito sa ating mga punto na tinatalakay, kapatid, sa pananampalataya, kahit nasabihin pa ng pillbox, bukas lindol, sabi mo, insyaAllah. Kung lulubin ng God Allah. willing. With this preaching mga ka-youth, nabibigyan tayo ng insight ano yung pagtingin ng mga Muslim sa kanilang Diyos, sa kay Allah. So ang nagigets natin so far, so God is the creator, Allah is also Lord, and He gives life, and He also takes away life. And so nasabi nga rito ni Imam Gimba na dalawang topic ang matatakel dito ng kanyang sermon is khutbah. Number 1, ano ang paninindigan ng mga Muslim patungkol nga sa mga lindol, mga natural calamities. And number 2, anong uri ng paghahanda ang pwedeng gawin ng mga Muslim patungkol nga sa sinasabing mga kalamidad na dumarating sa ating buhay. Pero so far, sa particular na punto na ito ng kanyang sermon, so we understand that only God can take away. So siguro similar with the perspectives of the Christian, yung appointed time na kung saan para sa mga tao ito man ay accidental death o ito ay because of health reason or because of any other pa na mga reasons, pero alam ng Diyos kung kailan tayo mamamatay, something like that. So I'm also curious kung ano yung level ng knowledge and kumbaga influence quote-unquote sa ating buhay bilang mga tao. Na at all times ba ang Diyos ang may control or permiso na tayo ay tuluyan ng malagutan ng hininga, something like that? Or minsan yung atin pong own will being tao ay pwedeng ma-overpower ang will ng Lord para sa atin kung tayo man ay gumawa ng maling desisyon, sa for example, pagkitil sa ating buhay or mga maling desisyon that leads to us ending our life as a consequence, something like that. So sa mga Muslim po natin ang mga ka-youth, please comment below Let us make the comment section interactive. But anyway, let's play the video again. Hindi ka natatakot. Ibig sabihin, lahat ng magaganap sa buhay mo, lahat ng magaganap sa buhay ng tao, kasaganaan, o kaya kalamidad, o kaya sakit, o kaya anuman, ang maganap sa kanyang buhay, pinsala at mga kalamidad, lahat po ito, kapatid, ay nakatakda. Paniwalaan mo na lahat ng mga ito ay nakatakda. Matagal na, hindi ka pa isinisilang itinakda. At ito ang pinakamaganda sa mananampalataya.
Hindi katulad ng walang pananampalataya. Ang Muslim na mananampalataya sa kaisahan ng Allah, gumagawa ng kabutihan, siya ay matapat sa kanyang pananampalataya at mga gawaing pagsamba, at siya ay ikhlas, ipagtatanggol ka ng Allah. Puproteksyonan ka ng Allah. Bibigyan ka ng Allah ng pagtatanggol bilang katibayan. A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. O kayong mga nananampalataya, kung tutulungan ninyo ang landas ng Allah, ay tutulungan niya kayo at patatatagin ang inyong mga tindig. Tinutulungan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga mananampalataya. Kaya anumang klaseng lindol, kahit na sabihin pa nila na 100 point something ang pwersa ng lindol, opo, ayon sa kanila ang intensity ng darating ay 7.2. Kahit na i-times mo pa yan ilang beses, hindi ka matatakot dahil alam mo na ikaw ay ipagtatanggol ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yudafi'u 'anil ladzina amanu. Katotohanan, ipinagtatanggol ng Allah ang mga yaong nananampalataya. Anong ibig sabihin na ipinagtatanggol? Hinaharangan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kapinsalaan na pipinsala sa iyo, ang mga kapinsalaan, mga kapahamakan na darating sa iyo, ipagtatanggol ka ng Allah, haharangan ng Allah. Ang gagawin ng bawat isa, palakasin lang ng husto ang kanyang iman. Ang kanyang mga ikhlas, ang kanyang mga ibada, palakasin mo ng husto ang iyong mga gawain na pagsamba, ang iyong mga takwa, ang iyong pag-iwas sa kasalanan, ang iyong pag-iwas sa haram, ang iyong pagsunod sa mga utos ng Allah. Ito ang ating paramihin. Ngayon, isang paghahanda na very effective, anumang kalamidad na darating sa atin, hindi lang lindol, anumang kalamidad, typhoon, anumang bagyo, yung tinatawag nila na ipo-ipo. Sa Amerika, ang kinatatakutan ipo-ipo, buong building, binubuhat ng hangin na umiikot-ikot. Ipo-ipo. Anumang kalamidad ang dumating sa atin, isang pinakamaganda na depensa ng Muslim ay ang kung tawagin po ay dua. Dua. Panalangin. Dua. Ikaw ay humiling ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala. Either na ang kalamidad ay bubugso pa lamang o kaya kasalukuyan ng lumilindol, niyuyugyug na itong masjid palayo ng Allah, sabayan mo ng dua. Huwag ka mataranta. Huwag ka makalimot. Kapag ano na nakikita mong yumuyugyug na ang mga building, tumayo ka at magdua ka. Kung hindi mo kayang tumayo, matutumba ka, umupo ka, magdua ka. Itong dua ang kapakipakinabang sa mga panahon ng kalamidad. Mga kapatid sa pananampalataya, walang preventive mission na kayang pigilin ang takda ng Allah. Kahit na ano pang paghahanda ang gawin ng mga taga-Maynila, kung ano-anong mga material na paghahanda, sa dyaryo, sa TV, kung ano-anong mga itinuturo sa mga tao na paghahanda, kapag anila yumugyug, umupo ka, umawa ka sa sahig, kumover ka, maghanap ka ng lamesa, huwag kang umalis. Kung ano-anong mga pisikal na paghahanda, ang pinaka-the best na paghahanda ay ang paghahanda ng dua. Panalangin. Mga kapatid sa pananampalataya, basahin natin ang hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa kahit na ano pang pag-iingat ang gawin ng tao, hindi niya kayang pigilin ano ang itinakda ng Allah, ngunit ang dua napapakinabangan. Sabi ng hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iniulat ni Aisha radhiyallahu anha, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam anya sa malapit-lapit na kahulugan, ang mga pag-iingat ay walang saysay laban sa itinakda ng Allah. Ibig sabihin, anumang prevention na gawin mo, hindi talaga kayang iwasan anong itinakda ng Allah. Dagdag pa ng hadith, ngunit ang dua ay napakikinabangan sa panahon ng isang bumugso na kalamidad o bubugso pa lamang. So bubugso pa lang ang kalamidad, damihan mo ang mga dua. Lagi mong sabihin, Ya Allah, ipagtanggol mo kami, iligtas mo kami, ilayo mo kami sa anumang kapahamakan. At kapag oras na mismo ng yugyug, ng lindol, sabayan mo ng dua, Ya Allah, ilayo mo kami sa kapahamakan. Yan. Dagdag pa ng hadith. At kapag
kapag ang isang kalamidad ay dumarating, ay sinasalubong ito ng dua at pinipigilan ito hanggang sa araw ng muling pagkabuhay. Nakita mo, ganyan ka-powerful ang dua. Pinipigilan niya ang iyong kalamidad na darating sa iyo. Hinaharangan niya ang kalamidad na darating sa iyo hanggang sa araw ng muling pagkabuhay. Ganito ka-importante, mga kapatid, sa pananampalataya ang ating mga dua. Ito po ang ating paghahanda. At para po sa inyong kaalaman, maging ang itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala mismo ay kayang baguhin ng dua. Ganyan ka-special na weapon ang dua. Basahin ko sa inyo ang hadith bilang katibayan na maging ang itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Iniulat ni Salman al-Farisi radiyallahu an na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, walang makakapagbago sa takda ng Allah maliban sa dua at walang nakakapagpahaba ng buhay kung hindi mabubuting gawa. Nakita mo? Walang makakapagbago sa itinakda ng Allah maliban sa dua at walang pangpahaba ng buhay maliban sa mabubuting gawa. Mga kapatid, sa pananampalataya, ito ang kailangan natin. Maraming dua, maraming dua at maraming mabubuting gawa. Kung gusto natin na ating ipagtanggol ang ating mga sarili sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala upang sagutin ng Allah ang ating mga dua, ay damihan natin ng husto ang ating mga dua sa panahon ng hayahay. Para pagdating ng kalamidad, sasagutin ng Allah ang ating mga dua. Hindi yung saka ka lang magdudua kapag dumating ng problema. Nabanggit sa hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang gusto niyang tugunan ng Allah ang kanyang mga dua sa panahon ng hirap, ay dapat na magdua ng maraming beses sa panahon ng ginhawa. So, ibig sabihin, mga kapatid, sa pananampalataya, ito ang magandang sandata na wala ang mga kufar, itong kung tawagin ay dua. Okay, mga ka-youth. So, kufar, no? Mga non-believers yan, no? Mga non-Muslims. At least, that's my understanding. And I really like this kind of khutbah, no? Itong sermon na ito, dahil makita po talaga natin na ginagamit yung mga Arabic na mga terms, no? Sa kanila po mga sermon. And I appreciate Salim Gimba on his energy, his passion when he preaches and gives to us, you know, yung mga Quranic na mga references. For example, yung mga hadith. Ang hadith po ay, kung di ako nagkakamali, record yan ng mga saying, quotes, or silent approvals of Muhammad, peace be unto him. And gusto ko lang din po ma-mention na for this video po pala, baka po marami sa inyo nagtaka kung ito ba ay recent. Hindi po ito recent. So a couple of years back na rin po ito. Pero yun nga po, dahil ang paksa po ay in line pa rin naman, no, sa ating na-experience ngayon, June 2026. At sa totoo lang, lagi naman po talagang nililindol yung bansang Pilipinas. So this is both timely and relates to our current situation. Ngayon, bilang dagdag pa na mga katibayan na ang pagdudua ay tiyak na magbibigay sa atin ng seguridad, ito pa ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam ninyo, ipinag-uutos niya sa bawat isa sa atin na magdua. Hindi gusto ng Allah na hindi ka nagdudua. Nangangako ang Allah subhanahu wa ta'ala na tutugunan niya ang ating mga dua. Iniulat ni Nu'man bin Bashir radiyallahu anhu na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, anya, katotohanan, ang dua ay ibadah. Ang dua ay pagsamba. Pagkatapos ay binasa niya ang isang ayah sa Quran. Pakinggan itong ayah. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. At ang inyong Panginoon ay nagsasabi, tawagan ninyo ako at sasagutin ko ang inyong dua. Mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala nagbigay. Nangako siya, tawagan natin siya, magdua tayo sa Kanya, humingi tayo sa Kanya, tutugunan niya ang ating mga dua. Pangako niya. Dagdag pa ng binasa natin na ayah. Ngunit ang mga yaong lubhang mga arugante para paglingkuran ako, ay tiyak na matatagpuan nila ang kanilang mga sarili na hinahamak sa impyerno. Yaong mga mapagmalaki na mga hambog na ayaw maglingkod sa Allah subhanahu wa ta'ala na mapagmataas, tutupukin sa impyerno. Mga kapatid sa pananampalataya, ang Allah
subhanahu wa ta'ala ay napakalapit sa atin. Kapag hiningi mo sa Kanya, anumang hiningi mo, tutugunan ka. Napakalapit sa atin sa pamagitan ng Kanyang karunungan. Manifestation of His power, manifestation of His wisdom. Bilang katibayan, isang araw tinanong ng mga sahaba si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung nasaan ang Panginoon. At ito ang kanyang sagot. Pakinggan ninyo. Iniulat ni Abdul Razzaq mula kay Al-Hasan na ang mga kasamahan ay nagtanong sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anila, nasaan ang ating Panginoon? Hindi naman pwedeng sumagot ang Propeta sallallahu alaihi wasallam kung walang revelasyon. Sa mga sandaling ito ay ipinadala ng Allah ang sumusunod na ayah ng Quran bilang sagot. Ito ang sagot ng Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa tanong nila, nasaan ang Panginoon? Ito ang sagot. Isang revelasyon sa Quran. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idha da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kapag tinanong ka ng aking mga alipin patungkol sa akin, tunay na ako ay malapit sa kanila. Pinakikinggan ko ang dua ng bawat nagdudua kapag nagdua siya sa akin. So ito yung katibayan, mga kapatid sa pananampalataya, na pinakamatibay na ating sandata, ang dua, panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na-mention dito ni Imam Gimba yung muling pagkabuhay na I'm very curious about this dahil syempre po sa mga Kristiyano may konsepto po tayo ng Judgment Day, ano po. So, well, iba't iba sa iba't ibang sekta yung kanilang perspective, merong nagtaterm ng rapture, ayan. But the point is, merong day of reckoning kumbaga na kung saan ang isang tao ay huhusgahan, no, ng Diyos at bibigyan ng judgment whether siya ay mapupunta ng langit o hindi. And prior to this is yung muling pagkabuhay. So I'm wondering if ganun din po ba ang perspectives ng mga Muslim na meron din kumbaga na babalik, no, pagkatapos mong mamatay, ibabalik yung litid mo, babalik yung human form mo, and then you will be judged by God, by Allah, mga ka-U3. So please comment below what do you guys think, no, about that. And maybe makita din po natin through your comment kung ano yung pinagkaiba or similarity sa Christian faith naman po. Pinakagustong-gusto ng Allah na ikaw ay nagdudua sa Kanya. At galit ang Allah sa isang Muslim na ayaw magdua. Na parabagang wala na siyang kailangan sa Allah, wala na siyang kailangan na tulong. Bilang katibayan, hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iniulat ni Abu Hurairah radhiyallahu an. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, walang pinakagusto ang Allah nang hihigit sa dua sa Kanya ng isang tao. So kapag ikaw ay nagdudua, nananalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala, tinatawagan mo siya, humingi ka ng saklolo, gustong-gusto ka ng Allah. Ngunit kapag hindi ka nagdudua, galit na galit sa iyong Allah. Bilang katibayan, sa isang mabuting hadith, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ang galit ng Allah ay sa isang taong hindi humihingi ng tulong sa Kanya. So kapag hindi ka nagdudua, iniisip mo, bakit ako magdudua? Hindi naman tinutugunan yung aking dua. At hindi ka nagdua, tuloy-tuloy nang wala kang dua sa buhay mo, kinapuputan ka ng Allah. Ngayon, bakit nga ba hindi tinutugunan ng Allah ang dua? Samantalang binasa natin ilang beses yung ayah, sinasagot ng Allah ang panalangin mo. Ngayon, bakit hindi tinutugunan ng Allah ang mga dua? Samantalang sinabi natin kanina, gustong-gusto ng Allah ang nagdudua. Ito po ang sagot, mga kapatid sa pananampalataya. Kapag ang kinakain mo ay halal, tinutugunan ng Allah ang iyong mga dua. Kapag ang iniinom mo halal, tinutugunan ng Allah ang iyong mga dua. Kapag ang iyong kasuotan halal, hanap buhay mo halal, tinutugunan ng Allah ang iyong mga dua. Bilang katibayan, iniulat ni Ibn Abbas radhiyallahu anhu, minsan niya nang basahin ko sa harapan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga ayat sa Quran, nang basahin ni Ibn Abbas itong ayat, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, na ibig sabihin, o mga tao, kainin ninyo ang kung anong halal at mabuti sa daigdig. Nung basahin ito ni Ibn Abbas, si Sa'ad bin Abi Waqqas ay tumayo at nagsabi,
O sugo ng Allah, hilingin mo sa Allah na ako ay maging isang dinidinig ng Allah ang dua. Ibig sabihin, nung basahin ni Ibnu Abbas itong ayah, tumayo itong isang sahaba at sabi niya, Ya Rasulullah, ipagdua mo sa Allah na ang aking mga dua ay tanggapin. Ano ang sagot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sabi niya, sa ganito ay nagsabi ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, O Sa'ad, kumain ka ng mga bagay na halal at ang iyong mga dua ay didinggin. Nakita mo? Kapag ang kinakain mo, kapatid, ay halal, galing sa halal, iniinom mo halal, damit mo galing sa halal, didinggin ng Allah ang iyong mga dua. Karugtong ng hadis. Ito ang masakit, itong karugtong. Pakinggan mo itong karugtong. Dagdag pa ng hadis. At sumpa man sa kanya na sa kanyang mga kamay ang kaluluwa ni Muhammad. Kapag inilagay ng isang tao sa kanyang sikmura ang isang subo ng kung anong haram, isang subo lang. Sa Maranao, sa Ami, isang subo lang. Kapag inilagay ng isang tao sa kanyang sikmura ang isang subo ng kung anong haram, ay hindi tanggap ang kanyang mga panalangin ng 40 araw. 40 days. May days pa, no? Ngayon, paano tatanggapin ng Allah ang dua mo na, Ya Allah, ipagtanggol mo ako, Ya Allah, huwag mo kipahamak, nayuyugyug ng lindol. Paano tatanggapin ng Allah ang panalangin mo? Kumakain ka ng haram, almusal mo haram, tanghalian mo haram, hapunan mo haram, damit mo galing sa haram, hanap buhay mo galing sa haram. Bagamat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, dinidinig niya ang iyong panalangin, magdua ka sa kanya, didinggin niya. Nakalagay rin sa hadith na tinutugunan ang ating mga dua. Ngunit kung ang kinakain mo haram, wala kang ingat, iniinom mo haram, kabuhayan mo haram, ito isang subo lang. Ulitin natin para makuha ang baka inyong magets. I'm very curious kasi po mga ka-U3 in the past na video reactions, meron po tayong pinag-usapan patungkol po sa halal, no? And I'm very curious about this. Sa perspectives po ng mga Muslims, kasi nasabi dito ni Imam Gimba, ang sinusuot mo ay gawa sa halal, iniinom ay halal. So ibig sabihin ito po ay rightful, no, and permissible na pwedeng i-partake, pwedeng i-ingest, pwedeng suotin. Pero doon po sa hanap buhay na halal, ano pong ibig sabihin kaya nun mga ka-U3? My impression is, of course, no, dapat righteous siguro, ganun. Pero mas gusto ko lang pong malaman ng perspectives ng mga Muslim as to the idea of a work, hanap buhay na halal. Gusto ko pong malaman yan kasi sa Christianity, wala naman pong sinasabi na halal no, na label. Pero my understanding is yung hanap buhay natin, yung hindi nakaka-agrabyado ng iba, hanap buhay natin na hindi nang lalamang, something like that. And dahil na-mention ni Imam Gimba dito on the idea of halal, ito po palang pag-follow ng what is permissible, kumbaga, na according sa Quran. Ito yung nagbibigay bisa sa iyong dua. Ang dua po is, prayer siya na, personal and heartfelt. Ayun ang maalala ko. Kasi mga ka-U3 back in university ay nag-aral po kami ng Sharia for about 2 years, no? Ulitin natin. Kapag inilagay ng isang tao sa kanyang sikmura ang isang subo ng kung anong haram, ay hindi tanggap ang kanyang mga panalangin ng 40 araw. 40 days na hindi tanggap. Kahit na Ramadan, maglupasay ka pa, mangitim pa ang noo mo sa kasusudyod, kahit na umiyak ka pa kapag nagkukunot, kapag buwan ng Ramadan, last 10 days, iyak-iyak pa ang jamaa kung ang kinakain mo haram, iniinom mo haram, useless. Walang kwenta ang iyong mga dua. Dagdag pa ng hadis. Opo. At ang isang alipin ng Allah na pinalusog ng patubuan, ibig sabihin ng patubuan, no, riba, o ng kung anumang haram, ay nagiging mas karapat-dapat sa impyernong apoy. Ibig sabihin, mga kapatid, sa pananampalataya, kabutihan lamang ang gusto ng Allah. Kaya huwag ka nang mangarap pa na manalo ng luto. Ang dami sa atin na pumipila sa luto, mga nakatutog pa, mga nakakumbong, pumipila sa luto. Kapag tinanong mo bakit ka pumipila sa luto, wala mo na sugal.
pag nanalo ako ng luto, magpapatayo ako ng masjid. Huwag mo nang pangarapan. And na-notice ko rin po sa sermon na ito ni Imam Gimba about sa Diyos, no? Kay Allah na nagagalit if hindi ka kumbaga nag-rely sa Kanya, hindi ka nagbibigay ng heartfelt mo ng mga prayer. Mas gusto ng Diyos na humihingi ka ng tulong sa Kanya. Siguro one logic there is God inhabits the prayers. Yung fact na umaasa ka, hindi ka nagtitiwala sa iyong sarili, kundi you are trusting God, you're asking for God's help. I think yun po yung logic doon why He encourages every Muslim to pray and to give their dua, mga ka-U3. At kapag ikaw ay namuhay ng hindi, kumbaga halal, no, haram, 40 days daw na yung dua mo ay hindi papakinggan, something like that. So anyway, let's continue. Harapin. Kahit na 5 sentimo na galing sa halal na ginasto mo sa landas ng Allah, mas gusto ng Allah ang 5 sentimo na galing sa halal kaysa sa 1 milyon na galing sa haram na ginasto mo sa landas ng Allah. Walang kwenta. Useless. Walang pakinabang. Mag-hajj ka galing sa haram, useless. Magsadaka ka galing sa haram, useless. Magzakat ka galing sa haram, useless. Gamitin mo sa jihad ang galing sa haram, useless. Walang kwenta. Itutupok lang sa'yo sa apoy. Ang gusto ng Allah, mabuti, malinis. Kahit nakukunti lang serbisyo mo, naggaling sa halal, tanggap sa Allah. Gaano man kalaking kayamanan, naggaling sa haram, hindi tatanggapin ng Allah. Katibayan, itong hadith. Iniulat ni Abu Hurairah na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang mga tao, ang Allah ay mabuti at kung kaya ang tinatanggap niya ay yaon lamang mabuti. So huwag mo nang mapangarapin pa na manalo ng luto, na magpapatayo ka ng masjid. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, napakamahalaga ang kumain ng halal. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. O kayo na mga nananampalataya, kumain kayo sa mabubuting bagay na aming ipinagkaloob sa inyo. Pagkatapos, ay binanggit naman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung tungkol sa isang mama na manlalakbay. Ang gulo-gulo ng kanyang buhok, punong-puno ng alikabok, itinataas yung kanyang kamay. O Panginoon! Ngunit ang kanyang kinakain ay haram, ang kanyang iniinom haram, ang kanyang kasuotan haram. Paano tatanggapin ang kanyang mga doa? Sige nga, ando man ay kakaterima ako mga doa nga. Ay pag ka na haram, paginuman na ka na haram, nitar na ka na haram, kauyagan na ka na haram, mangitim ang noo mo sa kasusujud, lumuha ka ng dugo sa kadudua, hindi tatanggapin ang iyong mga panalangin. Mga kapatid sa pananampalataya, bilang konklusyon sa ating paghahanda sa anumang kalamidad na darating sa buhay natin, hindi lang itong lindol, ang kailangan ng Muslim upang tanggapin ang ating mga dua, number 1, umiwas kang makakain ng haram, umiwas ka na makainom ng haram, umiwas ka na magsuot ng haram, iwasan mo hanap buhay na haram. Number 5, iwasan mo ang gumawa ng kasalanan. Mamuhay ka na sumusunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, mamuhay ka na nagpapasakop sa kalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isang dua mo lang, tanggap ka agad. Mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala nangako sa Quran, humingi kayo sa akin, sasagutin ko kayo. Ngunit ang tinutukoy rito, ayon sa paliwanag ng mga scholars base sa hadith, ang tinutukoy rito, isang mu'min na hindi kumakain ng haram, hindi umiinom ng haram, hanap buhay niya ay hindi haram. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
kapatid sa pananampalataya, huwag mong katakutan ng lindol. Katakutan mo ang Allah. Basta ikaw ay nakahanda ng iman, ng ikhlas, ng takwa, ng tauhid, at nananalangin ka sa Allah, hindi ka kumakain ng haram, hindi ka umiinom ng haram, hindi ka nagsusuot ng haram, hanap buhay mo ay halal, at umiiwas ka sa kasalanan, welcome, malakal maut. Hindi ka natatakot. Ngunit kung makasalanan ka, hindi ka nagsasambayang, biyernes lang, kinakain mo haram, wala kang pakialam haram o halal, basta ngab-ngab, sige, ngas-ngas. Wala kang pakialam, iniinom mo haram o hindi haram, hanap buhay mo, wala kang pakialam, haram o hindi haram. Wala kang ikhlas, wala kang takwa, wala kang tauhid, at wala kang tauba, hindi ka rin nagdudua. Isang yug-yug lang, namumutla ka na sa takot. So heto po nakikita natin, no, yung importance ng pag-follow, yung importance ng pagiging isang faithful, no, na Muslim sa kanila pong perspective. This is very important for God to listen to your dua, to listen to your prayers. And nagustuhan ko rin po yung sinabi dito ni Imam Gimba kanina, na lahat ng mga ginagawa mo, kahit na ang goal mo pa is for kabutihan, no. Kunwari ay sumali ka ng lot at nanalo ka and then magpapatayo ka ng masjid, wala din, useless din daw yun. Kumbaga walang value yun because you have sinned, because you have not been faithful. Ano po? In fact, ang dinagdag nga in conclusion dito ni Imam Gimba kanina, aside from the food na dapat halal, yung drink, yung what you wear, yung clothing mo, yung lifestyle mo, and number 5 is dapat hindi ka gagawa ng kasalanan. Pero I wonder, ano po yung perspectives po ng Islam sa idea ng pagkakasala? Kasi diba, humans as we are, diba, sabi nga dyan is to err is human. So ang perspectives po ba ng Islam is tayo, kahit na believers na tayo, as long as we pray always for God's forgiveness, we will be forgiven. Ganun po ba yun? Ano po ang philosophy and perspective ng Islam as to humans sinning? Ano po? Kasi sa perspective ng Christianity, iba't iba po kasi yan, di ba? Merong mga uri ng kasalanan na nagagawa natin because tayo ay humans lamang, pero meron ding mga uri ng kasalanan na talagang mabigat na walang kapatawaran, you know, something like that. So I'm very curious about the perspectives of Islam about humans and then our relationship with the sin. Ngunit ang isang mu'min, hindi niya kinatatakutan si malakal maut. Mga kapatid sa pananampalataya, wala ito sa ating paksa, ngunit kailangan isingit natin. Dahil kapag nakita natin o narinig natin ng isang mungkar na hindi tayo nagsalita, kasama tayo sa kasalanan. Ano ang mungkar na nakita o narinig natin? Ngayon mismong khutbah. Kapag ang imam ay nagkukhutbah at ikaw ay nagsalita, nagbulungan kayong magkatabi, wala ka ng sambayang. Sambayang mo na miantiyok. Wasak na. Dalawang rulings ng mga scholars tungkol sa magsalita kapag nagkukhutbah. Unang ruling nila ay invalid na ang gantimpala. Wala ka ng balas. Mayroon badas. Mayroon latigo. Pangalawa, ang ruling ng mga scholar, hindi lang sa wala ka ng gantimpala, mismo ang sambayang mo, wala ng saysay. Ilang biyernes, isang taon, 53 Fridays. Kung wala kang ingat, nagsasalita, nagbabatian, assalamualaikum, waalaikumsalam, brother, kumusta? Matumal. Wala ka ng sala. Tigbak na ang sala mo. 53 na biyernes, isang taon, lahat ng biyernes mo, tigbak. 3 lang na sala ng biyernes na baliwalain mo, kailangan mo magsyahada muli dahil hindi ka na Muslim. Ganon din sa mga kababaihan. Iwasan ninyo nagmi-makeup, nagte-text, nagbubulungan habang nagkukhutbah dahil sayang lang ang inyong oras na ipinunta rito. Kung nagkukhutbah at nagbubulungan, kung ikaw ay binati ng assalamualaikum, huwag mong sagutin. Nang waalaikumsalam din, brother. Ngunit pagkatapos ng khutbah, hanapin mo yung mama. Bro, hindi kita sinagot kasi alam ko na haram ang magsalita. Kapag tumayo ang katib at nagkukhutbah, lahat ng mamum, bawal ang mag-utos ng mabuti, bawal ang bawal ng masama. Kapag nakatayo nagkukhutbah, haram na mag-utos ng mabuti ang mga mamum at haram na magbawal ng masama ang mga mamum. Kailangan tahimik.
maliban na lamang kung life and death situation. Isang bulag malalaglag sa bangin. O pwede mong takbuhin at tulungan dahil mamamatay. Ngunit kung nakaupo lang at nagbubulungan, wala ka ng sambayan. Nawa, gantimpalaan tayo ng Allah sa ating mga ginagawa na kabutihan. Nawa, ipalayo tayo ng Allah sa anumang kabahamagan darating kung mayroon man. Amin ya Rabbal Alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, anuman ya Allah ang nakain namin na haram, ipatawad mo po ya Allah sa amin. Ya Allah, anuman ang nainom namin na haram, patawarin mo po kami ya Allah. Ya Allah, anuman ang mga kasuotan, mga nagawa namin ya Allah na ikinagalit mo sa amin, ay patawarin mo kami ya Allah. Ya Allah, anuman ang darating na kapahamakan, kapahamakan ng lindol, kapahamakan ng typhoon, bagyo, anumang kapahamakan na mula sa aming mga sarili, kapahamakan na mula sa aming mga kaaway, kapahamakan na mula sa mga syaitan, kapahamakan na mula sa mga kalaban ng Islam, ya Allah, bigyan mo kami ng proteksyon. Ilayo mo kami, ya Allah, sa lahat ng kapahamakan. Palakasin mo, ya Allah, ang bawat isa sa amin, sa aming pagsusumikap na aming magampanan ang gawain na ikalulugod mo sa amin. Ilayo mo kami sa fitna, iba't ibang klase ng fitna at ng anumang mga kalamidad. Rabbana, atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adhaban nar, wassalatu wassalamu ala rasulillahi walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, mga ka-youthy, so dyan po nagtatapos ang ating episode ngayon. Ayan, at we are grateful po sa ating supporters sa U3 na mga kapanalig po sa relihiyong Islam. At syempre po, hindi po ito first time na nabigay tayo ng reaction sa isang sermon, no, khutbah. Pero ito po yung first time natin kay Imam Gimba. Meron na po tayong mga past na video reactions, kaya sana po mapanood nyo rin po. So anyway, so ang topic po, ang paksa, actually hindi naman ganun kakomplikado, hindi rin mahaba ang preaching na ito. Ito ay pag-focus lamang, no, sa papaano ang isang Muslim, ano ang kanilang paninindigan at anong uri ng paghahanda ang pwede. So, ang preparation definitely is prayer to God. It is something that God wants us to do. God wants you to rely on Him and hindi ka magtiwala sa iyong sarili lamang. So, a dua is a heartfelt prayer, no, na sinasambit mo sa iyong Diyos. And paano niya papakinggan ang inyong mga panalangin? So, na-mention dito ni Imam Gimba, kinakailangan ang pamumuhay mo halal, ang pagkain mo, iniinom, sinusuot, at iwasan mong magkasala. So makikita din po talaga natin yung pagiging strict na pag-follow ng rules. Even for women, no? Walang makeup, hindi nagte-text, hindi nagbubulong-bulungan during the khutbah. So makikita natin ang way of living ng mga Muslim at kinakailangan talagang sundin para magkaroon ng saysay ang iyong pananampalataya. For me, this is very refreshing and always very interesting dahil hindi naman po ako Muslim. Pero yun nga, some of these na mga terms like fitna is like trial, temptation, di ba? So we learned these words po kasi these terminologies back in law school nung nag-aaral po ako ng Sharia law. So anyway, mga ka-youthly, what do you guys think about this episode? No? Lalong-lalo na po sa ating mga Muslim na mga ka-youthly, maraming salamat. Syempre po, hindi man po kayo majority sa atin pong channel, pero I appreciate your support and inyo po mga requested po na mga videos. You can also watch this video over there, playlist over here, at kung hindi ka pa subscribe, mag-subscribe ka for more videos like this, and I'll see you guys next time. Peace, bye-bye.